impeachment na gagawin nila kay Inday Sara, gusto nilang alisin sa equation ang Vice President Inday Sara. Gusto nilang mawala si Inday Sara sa politika na pagdating ng 2028, libre sila. Kaya nga sinasabi ko, ito ang pinakamahirap na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara dahil gagamitin nila ang Kongreso. Ito, magkakaroon ng matagal na hearing yan sa Committee on Justice. Nasisiraan na naman nila, uungkatin nila kung ano ng bagay. Lahat na pwede lang isira, gagawin nila kay Vice President Inday Sara. Pangalawa, yung mga binabanggit nyo, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, siyempre gusto nila mawala yan. Matanggal yan para mawala yung mga kaalyado sa Senado. Hopefully, magawa nila yan para lumit ang bilang at kung magagawa man nilang malit ang bilang, ay magkakaroon sila ng boto para makonvict si Vice President Inday Sara. Meron silang mga kinasuhan ng mga senador, di ba? Senator Cheese, Senator Joel, Senator Jinggoy. Siyempre, kakapitan nila itong mga to na, meron kaming kasong pinangahawakan, sumunod kay sa amin. Kasama na dyan ang mga bilyar na talagang ginigipit din nila sa ngayon, hinahanapan na yung butas ng mga negosyo. So ito yung mga maraming bagay na ginagawa nila sa ngayon para talagang mawala ang Duterte sa 2020. Ito po sa kay issue naman po doon sa co-perpetrators di umano ni former President Rodrigo Duterte. Kayo rin po ba ay nagtataka? Kasi after nitong mga lumabas na ito, marami na rin po na mga politiko, mga mambabatas na nagsasabi na dapat galangin at dapat idaan muna sa local courts natin dito. Itong mga possible nga dito sa mga co-perpetrators di umano ng dating Pangulo. Kayo po ba ay nagtataka bakit noong panahon na hinuhuli itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga nagsasalita ngayon, hindi naman nagsasalita noon? Well, Admar, una sa akin, totally against ako dyan sa ICI na investigation, pagalaw. Dahil nga hindi na gumagana o wala nang silbi yung iyong korte, mga korte. So from day one, against ako dyan. O bakit, di ba? Si Pangulong Estrada, dumaan sa korte sa Pilipinas, nakasuhan, naka-house arrest, and then nagkaroon ng conviction, pinardo ng Pangulong GMA. Nung umupo si Pangulong Pinoy, kinasuhan naman lang si GMA lokal. Nandito nakulong si Pangulong GMA, nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng hearing. Gumagana yung korte. Di ba? Nandyan. So bakit mo dadalhin yung tao sa isang banyagang korte na gagamitin mo ang banyagang batas na gumagana naman yung iyong hustisya, gumagana naman yung mga korte mo dito sa bansa. Ngayon, natutuwa naman din ako na nagsasalita sila that it has to go through the local courts because yun naman talaga yung sinasabi din ng Rome Statute that pagka meron kang in-effect na katulad ito, warrant, dumaan sa proseso o paggalang doon sa saligang batas at mga lokal na proseso ng isang bansa. Kaya nagtataka ba ako? Tingin ko siguro mas ang gusto ko na mabuti. Nagsasalita na lang sila. Dahil yan naman ang tama. Tama ba na dumaan itong mga taong to sa ICI o si Pangulong Duterte, yung pagkakahuli niya? ICC. Tingin ko, ICC, mali. Tingin ko mali talaga. Hindi maganda ang ginawa kay Pangulong Duterte, hindi lamang dahil sa politika. Dahil yan ay question ng soberenya natin, question ng jurisdiction natin, question yan ng ating courts, yung ating functioning local courts. Okay. Dapat nga ang Korte Suprema unang nagalit dyan para sa akin dahil parang, teka lang, bakit nyo dadalhin dyan gumagana naman dito. So, mabuti na rin, nagsasalita sila ng ganon dahil ang ibig lang sabihin, mali talaga ang pagkaka-aresto o pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero di po ba sa kasaysayan natin, lalo na sa mga presidente, meron namang pagkakataon na kahit after na ng kanyang pamumuno, doon siya sinasampahan ng kaso rito. Hindi naman kumbaga first time itong mangyari na sinasabi nila na may anomalya o ginawang mali ang isang presidente. Hindi po ba sa kasaysayan natin marami po mga sinampahan ng kaso kahit nga during sa kanyang pamumuno, after ng kanyang pamumuno, hindi lang presidente pati vice presidente,
Pero di ko lang alam kung kasi meron pong nabanggit din si dati DOJ Secretary Boying Rimulya na nabanggit niya during that time daw medyo hindi gumagana yung justice system natin. Kaya dito na lang ipinauubayan na lang doon sa ICC, and at the same time kung hindi naman makikipag-cooperate yung gobyerno natin, sinasabi nga rin nila yan, paano magkakaroon ng matibay din na desisyon na yung ICC ukol nga po sa investigasyon? Lagi nga nilang sinasabi nga wala daw mga ebidensya kasi kesyo nasira, hindi na daw ma-retrieve. So paano magiging ipinagkatiwala mo yung isang Pilipino sa kamay ng banyaga? Kung Mike, yan yung mga katanungan nila. Ano pa masasabi niyo? Well, una, Admar, never nangyari na hindi nag-function yung ating korte. Parating nagpa-function ang korte natin. Wala akong matandaan sa kasaysayan ng ating bansa, lalo na itong recent history, na yung ating korte hindi gumana. Dahil gumana nga yan, katulad na nabanggit mo, nakasubuhan talaga yung mga pangulo, di ba, ng ating bansa. So, never nangyari yan. Pangalawa, yung sinasabi nila na walang ebidensya at hindi kaya dito ang Pangulong Duterte, hindi makita lohika nun. So, kung walang ebidensya, bakit doon sa dahig magkakaebidensya? Talagang para sa akin, political. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon dahil ginawa pa nilang bayani ang Pangulong Duterte, di ba? Ito lang yung mga masasabi nating, sabi ko nga yung pagkamatay ng maraming leader sa ating bansa, si Jose Rizal, binaril sa Luneta, si Ninoy Aquino, binaril sa Tarmac, although si Ninoy hindi naman naging Pangulo, pero isa yan sa mga kinikilalang liderato sa ating bansa. Ito, matatanda ng kasaysayan yan. Ang pagkamatay ng Pangulong Duterte sa ibang bansa na ginawa rin o dulot na rin ng kanyang sariling gobyerno. Nang dahil sa politika, isinurrender nila ang isang Pilipino, pinabayaan lang magkaroon ng hearing doon na ipasa ilalim sa batas na banyaga na meron ka namang korteng gumagana dito na pwede mo naman siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Dahil nga yung nangyari na yan, nagkaroon ng kasuhan sa mga dating Pangulo, hindi dapat nilang ginawa kay Pangulong Duterte yan. Pero dahil sa ginawa naman nila, yung kanilang pamumulitika o yung pananaw nila sa politika, lalo pang matatanda ng kasaysayan ang legasiya ng Pangulong Duterte. Opo, dito naman po sa biglaan na lang pagbabago po ng mga pulisi at hindi mapanindigan, nakabubuti po ba yan sa isang bansa? Kasi maalala natin, iginiit na sa mahabang panahon ng Marcos administration, kahit nung first part ng termino, yung lalo na yung in good terms pa sila ni Vice President Sara Duterte, na hindi nila kinikilala at hindi nila, meron pang banta si dati Justice Secretary Boying Rimulya na pag magsasagawa ng investigasyon ipapakulong. Tinanong din si President Bongbong Marcos Jr. ukol dyan, sinasabi niya hindi gagalangin kahit na may mga arrest warrant po yung mga ICC, tapos biglang pihit po. Tapos hindi pa sinasabi nga na merong paglabag na nagawa kasi nga hindi rin dumaan sa local courts, walang mga ganun na klase po ng proseso. Yan po ba ay nakasasama po sa imahe, sa mata ng international community pag ganyan pong klase yung ating polisiya na bigla na lamang pong nagbabago at maraming nakapuna dahil nga sa issue ng politika, hindi na sila in good terms ng mga Duterte at bentahe sa kanila na ganito yung sasapitin mangyayari, kaya nangyari pong pwedeng baliin or pwedeng i-atras yung paninindigan sa isang polisiya. Maraming, Admar, na mismanagement at miscalculation ang administrasyon itong ating administration. Nung umpisa pa lang, di ba, hinila nila ang Vice President Sara Duterte. Sabi, magsama tayo. Pagkatapos, on the second year, sabi nila, hindi. Kasi gusto nito ni Vice President Inday Sara, awahin ng Pangulo para i-impeach siya. So, inaway nila si Inday Sara. Pagkatapos, itong budget, ginugulo nila. Maraming mga programa na dapat sana nagawa, mga programa na dapat na isaayos ang ating bansa. Nagkaroon ng mismanagement sa budget. Dito sa politika, nagkaroon sila ng miscalculation. Di ba? Ang ginawa nila, hindi, ilabas na natin yan. Tapos, kunin natin yung gumawa tayo ng investigasyon dito. Actually, ginawa naman yung investigasyon
ano na matagal na natapos wala na tayo sa ICC. Ginawa lang ng investigasyon, tapos ayun, ginamit nila at yun nga, inilabas ang Pangulong Duterte. So marami talaga silang miscalculation at mismanagement ng ating bansa. Kaya nakakalungkot, sayang, kasi maganda sana yung naging umpisa no? Biggest majority, marami sana pwedeng nagawang programa. Yun lang, Admara, MJ, di ba sabi ni Presidente noon, sabi ko, ang ganda nung sona ni Presidente, sabi niya, papalakasin ko ang agrikultura, aayusin ko yung mga irrigation projects. Nako, yung flood control, tinitingnan natin sa ngayon lang. Tingnan ninyo yung mga irrigation projects. Inspect din ninyo yan, tingnan ninyo yan. Kasi naniniwala ako, ganyan din ang nangyari sa mga maraming proyekto. So having said that, Admar, palit-palit ba ng policy? Sa tingin ko, hindi nagpapalit ng policy kasi di ba ang policy minsan, pag medyo ginawa mo, tapos nakita mong pangit, gagawa ka ng panibagong polisiya o ayusin mo yung polisiya. Pero ito talagang mismanagement and leadership ang nakikita ko. Pagka talaga ang liderato mo ganito, na ginawang politika kaagad, puro pera ang inatupag, puro kurakot, tapos i-eliminate ang kalaban, ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya yung kanyang rating talaga bumabagsak dahil nakikita naman ng lahat, nakikita ng taong bayan at nararamdaman nila yung nangyayari. Kaya kita mo, nung nag-imbestiga dito sa flood control, bumaba kaagad ang GDP. Bakit? Kasi yung palang GDP natin, marami pala doon sa mga infrastructure, hindi totoo. Peki pala. Marami pala ghost. Kaya, ayan, tinamaan din yung ating mga public infrastructure projects. Opo, panghuli na lang po, Kong Mike, no? Ano po kaya ang malinaw po ba yung parang end game nila? Marami po silang binuksan na issue, unang-una dun sa pagpapadala ng dun sa ICC, anong gusto nilang maiparating sa taong bayan dito? Nakikita ba nila pati yung maliban sa end game yung exit strategy na nakikita nyo po na baka ang tingin nila ikagaganda ng kanilang imahe pero yun pala parang ikasasama, like kagaya din po dito sa issue ng paglaban sa korupsyon. Do pag nakikinig ka sa side ng gobyerno, parang sila yung superhero talaga na parang ang pinaka nagawa daw ng kasalukuyang administrasyon is mabuksan yung issue na ito at maimbestigahan yung issue na to, pero meron ding ibang panig din po dito kung saan ba patungo ito. Ito ba ay patungo sa merong mapapanagot or pinagtakpan lang yung possible na mga sangkot at maraming mga sacrificial lang ba? At yung exit strategy malinaw ba o nakikita mo ring nahihirapan na rin sila? Kasi ang akala nila na maganda sa kanila pero hindi naman tumataas yung kanilang kahit nga nung nagbigay sila ng maraming mga ayuda at pampapogi, ganun din naman po yung nagiging tingin ng taong bayan sa kanila, yung mga survey. Alam mo, Admar, yung sinasabing ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon dito sa korupsyon, sige. Una, hindi ako naniniwala doon. Dahil ang tingin ko, nakita ng taong bayan yung nangyari una niyang binuksan nila yung Bulacan, pagkatapos nagkaroon ng pagbabaha sa Cebu, tapos nabuksan na yung mga lista ng mga flood control projects, nakita nila lahat yung mga ghost projects ng flood control. Pero i-assume na lang natin, sinimulan ng Pangulo. Okay, sinimulan mo. Bakit ngayon pinagtatakpan? Kasi siguro hindi na naman nila na-anticipate o hindi nila naisip na babalik sa kanila. Hindi na nakita yung posibilidad na, teka lang, hanggang dito lang ang gusto ko sanang investigasyon lumaki na pala. Ngayon, bumabalik sa kanila lahat ng naging investigasyon. Maging kay Saldi ko nagsalita, binibigay ko sa inyo yung pera, tayo magkakasama. Yan ang naging problema nila. So, dyan muna ako dyan sila nagsimula ng flood control. Sila talaga kasi nagsimula ng nakawan. At ngayon, bumabalik sa kanila yung investigasyon ng flood control. Pangalawa, ang paniwala ko talagang itong impeachment na gagawin nila kay Inday Sara, gusto nilang alisin sa equation ang Vice President Inday Sara. Gusto nilang mawala si Inday Sara sa politika na pagdating ng 2028, libre sila. Kaya nga sinasabi ko, ito ang pinakamahirap na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara dahil gagamitin nila ang Kongreso. Ito, magkakaroon ng matagal na hearing yan.
sa Committee on Justice na sisiraan na naman nila, uungkatin nila kung ano ng bagay, lahat na pwede lang isira, gagawin nila kay Vice President Inday Sara. Pangalawa, yung mga binabanggit nyo, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, siyempre gusto nila mawala yan. Matanggal yan para mawala yung mga kaalyado sa Senado. Hopefully magawa nila yan para lumit ang bilang, at kung magagawa man nilang malit ang bilang, ay magkakaroon sila ng boto para makonvict si Vice President Inday Sara. Meron silang mga kinasuhan ng mga senador, di ba? Senator Cheese, Senator Joel, Senator Jinggoy. Siyempre, hinding-hindi nila papayagan na manalo si Inday Sara Duterte sa eleksyon. Unang-una, paano ba nila masisiguro na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon? Sa pamamagitan ng making it impossible for Inday Sara to run for public office. Okay? Paano naman nila, hindi na nila kinakailangan talunin ng isang kandidato na hindi makakatakbo at paano ang plano nila? Well, ang sabi po ng informante ko, pinangakuan daw ni Ombudsman na Boying Remulla ang mag-asawang Marcos na kung siya talagang ombudsman, sisiguraduhin niya na makukulong si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo. Well, sa mga nagsasabi na imposible naman yan dahil sa popularidad ni Inday Sara, huwag natin kakalimutan si Tatay Digong, ang approval rating nung siya umalis sa opisina ay 80%. And yet, despite his 80% approval rating nung siya umalis noong 2022, anong nangyayari kay Tatay Digong? Pinakidnap noong 2025 at ngayon po ay nakakulong si Tatay Digong sa dahig. Yan po ang kapalaran ng pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, plus 80 ang approval rating. Si Inday Sara po ngayon, halos plus 60 ang approval rating, and yet, tignan ninyo ang plano nila. No? Nangako, nagtalaga ng isang ombudsman para masiguradong hindi mapatakbo si Inday Sara Duterte. Now, pero syempre, meron naman tayong independenteng hukuman. At nasabi ko na sa inyo na ang desisyon ng ating Korte Suprema, hindi po pwedeng matanggal sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong kriminal ang isang impeachable officer kung ang parusa sa kanya ay yung pagkakaalis sa kanyang pwesto. So kung mabigo sila dun sa plano nila at pangako ni Ombudsman na Remulla na talagang ipakukulong si Tatay Digong, tatalunin nila ang pangalawang paraan para hindi maging presidente si Inday Sara ay through charter change. Ang gagawin daw nila ay tatanggalin nila yung term limits at patatakbuhin nila muli ang Marcos Jr. Now, para masigurado naman kung hindi ma-disqualify si Sara Duterte, bagamat ang plan A nila ay hindi na makakatakbo si Sandra Duterte, sigurado po kaya na ito yung binabaluktot ng aking mga kalaban. Habang nandyan ang Marcos, hindi nila papayagan ng mga Marcos na manalo si Inday Sara Duterte. Ulitin ko po para hindi na nila makat and paste. Ang Marcos ay magsisigurado na hindi mananalo, ang Inday Sara sisiguraduhin lang yan ni Marcos pag siya ay nakaupo pa. Kaya nga po importante na matanggal sa pwesto si Marcos Jr. dahil habang narariyan siya, hindi siya papayag na maging presidente ang isa na namang Duterte. Parang yung mga sinasabi ni Ontiveros at saka ni Ontiveros at saka yung kanyang kinikilalang naging partner na baktakin mo, sabi daw ng mga ambassadors kapag Duterte bumalik maging failed state tayo. Ako, hindi po pwede yan dahil approval rating ni Tatay Digong nung umalis sa pwesto ay plus 80%. Walang ganyang kataas pong kahit sino na nagkaroon ng approval rating nung sila'y umalis sa opisina. Si Noynoy Aquino na minamahal na mga dilawan, 40% lang po ang approval rating nang siya'y umalis. Kasi nga, ano nangyari? Ang tingin ng marami, nagnoynoying lang. Walang ginawang mabuti para sa bansa, noynoying lang. Kaya naman kalahati lang ang approval rating ni Noynoy nung siya'y umalis sa opisina kung kukumpara sa approval rating ni Tatay Digong. So yan po ang mga scenarios. Talaga pong ang impeachment lamang kay Marcos sa tingin ko, bagamat tama ang mga basihan na nakasaad doon sa impeachment complaint, ay dahilan lamang para magkaroon ng 1-year impeachment free si Marcos Jr. At kapag ito'y na-dismiss na itong taon na ito, ang susunod na pagkakataon na po pwedeng paalisin si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment ay January na of 2027 na halos eleksyon na. At by that time, naku, talagang ang focus ng tao ay naka-eleksyon, pero wag po kayong kampante kasi ang plano nila talagang hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte. Paano? By making sure na hindi siya makakatakbo sa pamamagitan ng isang kaso na dahilan para siya matanggal sa kanyang pwesto at kaya nga
Senyor, sigurado po ako na pag dumating na po ang Pebrero at na-lift na yung one-year ban, magsasampa na naman sila ng panibagong kaso. Sigurado po yan papasa sa mababang kapulungan. Hindi po ako naniniwala na mas marami nang hindi susuporta dyan dahil ang kinakailangan lang naman po ay hindi naman po absolute majority. Okay? Hindi naman po kinakailangan ng absolute majority, no, na para maisulong ang impeachment complaint, no. Tingin ko hindi bababa sa 80% na naman ng mga kongresista ang pipirma dahil naipasa na naman ang maanumalyang budget para sa 2026 na gagamitin pambili na naman ng boto. Ang tanong ay kung meron bang sapat ang numero sa Senado. Pero kung nakikita niyong nangyayari, binanatan si Cheese, binanatan si Villanueva, binanatan si Estrada, ang mensahe nila. At ngayon po, babanatan si Loren Legarda. At ang tingin ko, ang mensahe nila, hindi man namin maubos ang numero ng mga susuporta kay Inday Sara sa impeachment, binabalaan yung iba na kapag hindi sumuporta laban kay Inday Sara,